Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 27, 2026, Miyerkules ng ikawalong linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Pedro chapter 1 verses 18 to 25. Mga pinakamamahal, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong binana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinilaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal, ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, ano pat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at taus-puso ang inyong pagmamahalan sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos, ayon sa kasulatan. Ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang karigtan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangangaral sa inyo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa pagpapatuloy ng ating pong pagbabasa at pagninilay sa sulat ni San Pedro kung saan ay pinapaalala niya sa atin ang ang ginawang pagtubos sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, hindi sa kung anumang material na bagay sa mundong ito. Kumbaga, kapag nagkakasala ang isang tao, pwede mo siyang tubusin ng pera. Kung mauospital, kailangan mong tubusin. Kung meron kang isinangla, kailangan mong tubusin ng pera. Kung merong nakulong, kailangan mong tubusin din ng pera. Pero dito, pinapaalala sa atin na tayo ay tinubos ng Panginoon higit sa anumang kayamanan sa mundong ito. At kung tutuusin, wala pong makatutumbas sa kanyang pinangtubos dahil ito ay ang kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan. Kaya nawa ay mapahalagahan natin ang sakripisyong ginawa ng Diyos para sa atin. Yung pag-aalay ng buhay, bagamat tayo po ay kailangan paalalahanan dahil masyado nating ginugugol ang ating pong mga sarili sa mga makamundong bagay, mga material na bagay na para bang ito ang magliligtas sa atin. Pansamantala, pwedeng maging maginhawa ang buhay mo sa dami ng iyong pera. Pero yung katotohanan po, sabi nga ni Pedro sa kanyang sulat, ang damo, ang bulaklak, nalalantayan. Ibig sabihin, may katapusan yan. Ang ating buhay ay may katapusan at hindi nito mapapahaba ang ating buhay sa halaga ng kung anong meron tayo. Sadyang kaya tayo nabubuhay dahil pinahahalagahan pa ng Diyos ang ating pong pananatili sa mundong ito. Kaya gamitin natin ang mga salita ng Diyos, ang kanyang mga pangaral, kanyang mga turo, nang sa ganoon ay magkamit din tayo ng buhay na walang hanggan na siya namang kanyang pinakaasam-asam na makamtan natin. Pero yun nga po, walang ibang makakatubos sa atin o makapagliligtas sa atin, hindi ang ating pera, kundi ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay.
Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.